So, if na-click nyo tong video na ito, nasa tamang lugar kayo. Gagawa tayo ng napaka-espesyal, napakasarap na pansit palabok. Ano ba gawin yung isang masarap na pansit palabok na kagaya ng mga sikat yung sa Jollibee, di ba? Jollibee pansit palabok. Madaming klase, variation ng palabok kasi sikat yun sa Pilipinas eh. At mahirap gawin yun. So ngayon, gagawin natin itong palabok na ito. A few moments later. So, una sa listahan ay ang ground pork. So, ito yung parang base meat sa ating pansit palabok. Pangalawa, syempre yung bihon mo na gagamitin, yung pansit bihon. Kasi yung maninipis. Kasi yun yung nagbibigay ng authenticity. Yung authentic pansit palabok is yung maninipis na noodles. Pwede namang iba yung makakapal din kung walang ibang mahanap sa grocery store kung saan man kayo, no? Pwede kahit anong klaseng pansit. Basta yung clear lang siya. So, next, hipon, shrimp. Kailangan nyo din ng tinapa or smoked fish, kahit ano klase. Dito sa amin, available sa any grocery stores is yung herring yata yun. Yeah, herring. Pero kung may Filipino store na malapit sa inyo, mas maigi yung tinapa talaga na original na Filipino, di ba? So, next on the list, garlic. Kailangan mo din ng onions. Siyempre, magkapares yun. Garlic, onions. Minced sila ang dalawa. So, next, kailangan mo din ng fish sauce. After that, kailangan mo ng mga pampalasa. So, kailangan mo ng Knorr shrimp bouillon at yung pork bouillon naman ng Knorr. Next sa listahan din natin is yung atsuete. Ano ba yung atsuete? Annatto seeds. Ang atsuete, importante para sa kulay ng pansit palabok. After that, you also need green onions. Ito naman yung mga garnish natin, yung mga toppings, di ba? Kailangan mo din ng yung chicharon. Chicharon, di ba? Chicharon, i-mash mo yun. Pwede yung magandang toppings. Then, syempre, hindi magpapahuli yung boiled egg natin, right? So, kailangan yung boiled egg. Papakita natin yan mamaya. Ihalo na natin sila, i-combine. May nakalimutan pa ako yung cornstarch din pala para yun sa sauce natin. We'll make this recipe plain and easy. Papakita ko sa inyo yun. So, first off, guys, meron na tayong boiling water dito. So, ito, papakuluan na natin to dito sa ating boiling water. Put it in there. Ito yung first niya. You just let it boil in there para hanggang sa lumambot na siya na parang consistency na siya ng ano talaga, pasta, yung tapos na pasta. So, huwag nyo masyadong i-overcook kasi pag in-overcook nyo siya, magdidikit-dikit siya. While that one is boiling, right? So, you gotta multitask here kasi you're trying to save time while it is boiling and cooking there. Dito naman tayo sa kabila, mag-gisa naman tayo, di ba? That saves us time sa mga process ng ating pinagagawa. So, tara, mag-gisa din tayo dito. Papainit ko lang to. At gigisahin na natin. So, ngayon guys, gigisahin na natin para masimulan na natin yung sauce natin. So, una, yun, hot pan, di ba? Or wok, kung ano mang meron kayo, pot, pwede nyo gamitin yun. Mag-gisa lang kayo first. So, kailangan mo ng oil, syempre, gagamit tayo ng oil, ng olive oil just to be healthy. Unti lang mga 2 tablespoons siguro. Huwag masyadong madami kasi you don't want your dish is very oily, diba? So now, after that, let's let the oil heat up. We can put our onions and garlic. So, gisahin na din natin sila. Gigisa na yung onions and garlic natin, guys. Okay? Just let it cook until it's ready. Like, yellowish na siya, translucent color na siya. Tapos, huwag nyo din kalimutan while doing that, i-check yung ating noodles, which is nandoon lang din naman. Nandito lang din yung noodles natin. So, that's multitasking, guys. Naggigisa ka, check mo din yung noodles mo. Nag-prep ahead na din ako yung egg na boil na natin yan. So that's another like maybe 10 minutes save time. Pati yung ating shrimp na boiled na din natin yan.
para makapag-save naman din tayo ng time natin. Kasi napakahaba kapag yung ginawa pa natin sa vlog natin, di ba? So yun. Meron na tayong boiling pasta dito. At dito naman yung ating nagigisa tayo para sa ating sauce. So halo-haluin natin yan. At yun, ready na nating i-add yung ating ground pork. So yung ground pork natin, i-add na natin siya. And then igisa na din natin siya dito. So ready na yung noodles natin guys. So strain na natin siya. Naluluto na yung pork. So time na ilagay na natin yung ibang sangkap ng ating pancit palabok sauce. So una, lagay mo itong shrimp bouillon tsaka yung pork bouillon. There is. Tapos just let them work their magic, diba? Tapos pangalawang process guys, ito. Naano ko na yung na-water down ko na itong annatto paste, annatto na powder, kung ano mang meron kayo. Inano ko siya sa water mixture. Tapos ito na, para siyang orange liquid na water na siya. So lagay na natin siya dyan, ihahalo na natin siya. So nice color, reddish color ito. It will give off that kind of color sa ano natin, sa dish natin. So yun, after that, let it sit for a little bit, let the bouillons, yung shrimp bouillons and pork bouillons melt and work their magic sa sauce nyo. And after that, we're gonna add yung ano naman, itong fish sauce natin, yung patis. So yun guys, i-add ko na din tong tinapa flakes, yung smoked fish. So add na din natin yung fish sauce natin, no? So yung fish sauce, mga 3 tablespoons ng fish sauce. Ano naman, salt and pepper din. Lagyan nyo din, just to give that extra kick ng pepper, saka saltiness ng salt, diba? Siyempre. Tapos ito naman, yung secret weapon natin, Maggi Magic Sarap. So, half packet lang, kasi wag masyadong malakas, baka kasi masyadong salty na siya eh. Diba? Tapos after that, yun na yun. Mag-a-add ka na lang ng 2 cups of water. Let it sit for 15 minutes. And then you can add your cornstarch slurry to thicken para malapot yung sauce mo. At yun, ready mo nang ilagay siya sa top. So yun guys, it's almost ready na itong ano natin. Yan, yung sauce natin. So, naka-reach na tayo ng ating boiling point. So, that means ready na. So about 10 to 15 minutes yung pag-aantay natin from sa paggisa, pag-add ng mga seasonings, di ba? At yung pag-alagay natin ng extra water. And then just right now, it's just starting to boil. And then now, lagyan na natin yung cornstarch slurry natin. I just made half cup ng cornstarch equal half cup din ng tubig. So equal parts lang pag gumagawa ka ng cornstarch slurry. Make sure it's equal. Just to make that very effective. Pero huwag nyo ilagay lahat. Tansyahin nyo siya. Pag ready na, thick na to a point na yun yung gusto nyo na consistency, yun na yun. Ready na yun. So, lagay natin. Yan pakita ko sa inyo. Haluin natin gamit ang whisk natin. Yan guys, I'm so excited. It's getting all together. Lasa na lang ang kulang. Titikman natin yan. Ilagay natin dito sa pansit natin. Na ready na din, di ba? Okay, toppings. Hiwain natin yung toppings natin. Ihalo natin. Just put it on top. Tapos na yung sauce natin guys. So, ngayon ipa-plate na natin siya at para makita nyo kung paano siya i-assemble. So first off guys, ilagay na natin yung sauce on the top, syempre. Oh. Nice. Make sure na maganda ang spread, di ba? Make sure that you put ample enough. Yan na yung sauce niya. Then maglagay ka ng egg. Just make it look nice, di ba? Yung presentation.
A4 presentation dapat tayo palagi eh. Tapos next naman is yung boiled shrimp natin. So yun, nalagay na natin yung shrimp. Lalagay na natin yung chicharon. Ito yung minced na chicharon. Then after that, just grab green onions. Yun guys, tapos na yung pansit palabok natin. So it's time. It's time to taste this dish. Okay. First off, right off the bat, it looks pretty good. So from the sauce, and technically, kailangan mo siyang ipaghalo. Nahalo na natin, sinira na natin yung presentation. Egg! Yan. Grabe! This is it, guys. Basic. Masarap. Tasted like palabok talaga. So, in conclusion, guys, is napakadali ng recipe na ito. So, ilalagay ko dyan sa description once again if gusto nyong sundin to, mga home cooks, mga chef natin dyan, sa mga bahay nila, dito sa Amerika, sa buong mundo, kahit saan man. So, ito palang itong segment na ito, itong Pansit Palabok special request to ni Sir Mike, dyan sa Michigan, Detroit, Michigan. Sila BFF TV vlogger din sila, nagbibigay information din sila about sa buhay nila dito sa Amerika, right? So make sure you follow them, watch their videos as well, because we gotta support each other here, right? The content creator dito sa Amerika. So sila ang nag-request nito, Sir Mike, Miss Job and family. Para sa inyo to, ito niluto ko. Sayang, hindi nyo kayang i-pick up to dito eh. 5 hours yata yung layo nyo sa amin. Pero kung magkita man tayo, pagluluto ko kayo nito anytime, diba? So, naluto natin yung request nyo. Another mission accomplished. So, make sure if nagustuhan nyo tong video na ito is hit nyo na lang yung like button dyan, no? Tapos mag-comment ulit kayo kung ano pang lulutuin natin kasi madami pa tayong lulutuin. Kung ano mang papasok sa isip nyo, comment nyo dyan, down below. Dyan lang kayo, hang on tight. Gagawa pa tayo ng madaming videos. So ito yung Pansit Palabok ni Sir Mike and family, BFF TV sa Amerika. Yun, para sa inyo to. Shout out sa mga kababayan natin dyan na walang sawang pagsusuporta sa atin. So ngayong summer, gagala pa tayo, magluluto tayo ng madami. So, abangan nyo yan. Mas madami pa tayong gagawin na malulupit. So, hang on tight, sit back, and relax. Diba? Gagawa tayo ng mga videos para sa inyo. So, para mag-commute man kayo kahit saan kayo, anong ginagawa nyo na nanonood ng YouTube, diba? So, thank you again. See you next video. See you next cooking show. Bye-bye! So magtitinda na tayo guys. Ito, nakapack na sila. Yun. Pwede na magtinda, di ba? So, pag-aabot pa tayo ng daming subscribers, magbebenta na din tayo ng pagkain. Online, padala natin, ship natin worldwide. Yun lang. Bye.